Mark chapter 4, verse 35 hanggang 41. Nung gabing yon, sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, "Tawid tayo sa kabilang side ng lake." Kaya iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. Meron pang ibang bangka na sumunod sa kanila. Pero biglang umihip ang malakas na hangin at lumaki ang mga alon. Pinasok ng tubig ang bangka at halos lumubog na ito. Natutulog si Jesus sa bandang likod ng bangka at nakaunan pa siya. Kaya ginising siya ng mga disciples at sabi nila, "Teacher, wala po ba kayong pakialam? Mamamatay na tayo!" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. "Tumigil ka." At sinabi niya sa mga alon, "Kumalma ka." Tumigil nga ang hangin at bumuti ang panahon. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga disciples, "Bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong faith?" Lalo pa tuloy silang natakot. Kaya nagtanungan sila, sino kaya talaga siya? Grabe, pati hangin at alon sumusunod sa kanya. Mapapansin natin dito sa storya, kasama nila si Jesus, dumating ang malakas na bagyo. Anong puntos nun? Kahit kasama mo na si Jesus, may malakas na bagyo pa rin kayong dadaanan. Hindi lang basta bagyong malakas, malakas na hangin. At pinasok yung bangka nila ng tubig. Sinabi pa 'di ba na may mga sumunod pang ibang bangka. So, yung nakwento dito kung ano yung nangyari sa mga disciples at kay Jesus. Gaano pa kaya yung takot ng mga nandoon sa ibang bangka? Walang Jesus doon eh. And then sabi ng mga disciples kay Jesus, "Teacher, wala po ba kayong pakialam? Rabbi, wala po ba kayong pakialam? Mamamatay na tayo." Takot na takot silang sinabi yung kay Jesus. Bumangon si Jesus at sinaway niya sino? Yung mga disciples? Hindi po. Sinaway niya yung hangin. Sinaway niya yung alon. Nakikita natin dito na you can be honest with God. Naalala ko dati, nagpray ako noon. Nagmumura pa ako noon eh. Kasi hindi pa naman ako masyadong disciples ni Jesus. Kaka-start ko pa lang sumunod sa kanya. Dahil pa akong bad habits. Mumura pa talaga ako noon. Tapos kagalit ako sa kanya. Sinisisi ko siya sa lahat. Diba makapangyarihan ka? Diba ikaw may-ari ng lahat? Bakit mo inayaan na ganito yung pamilya ko? Mga ganun-ganun drama ko noon. Sinaway ba ako ng Diyos? Hindi. Sinaway niya yung bagyo sa paligid ko. A day after that prayer, galit na galit ako sa Diyos. Kinabukasan, after kong matulog, nagising ako, may answered prayer na dun sa mga problema. And sa buhay natin, dadaan tayo sa maraming bagyo, iba't ibang bagyo. Pero ito yung sure, you can be honest with God. Hindi mo kailangan magpanggap pag magpe-pray ka, pag kakausapin mo ang Diyos. Hindi mo kailangan mag-isip ng tamang salita. Kasi alam niya yung laman ng puso natin. It's pointless to use vague words, like extravagant words, when Jesus clearly sees what's inside your heart. And He is not afraid of that. You cannot scare God. You can never scare God. With your questions, with your thoughts, with your fears, with all your doubts, you can never move God. But don't worry, God is gonna do something. God answers prayers. God answers cries. And dito, in their case, sinagot niya yung takot ng mga tao. Sinaway niya yung kinakatakutan ng mga tao. Pero, hindi mananahimik ang Lord. Kinurek niya rin yung tao. No? Sabi niya, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong faith? Alam niyo po ang kalaban ng faith sa Bible. Pag binasa niyo yung Bible, ang kalaban ng faith ay takot. Hindi pag-aalinlangan. Kasi naalala ko noon ng panahon ni Jonathan at saka ng armor bearer niya. Hindi sila sure. Ibig sabihin may doubt sila. Sabi nila, perhaps God will move. Sabi nila, lusubin natin yung kampo ng kalaban. They are fighting against Philistines that time. And they are serving God. They believe in God. While the Philistines serve the idols, the fake gods. Like doing heinous things as their worship to their fake God. And Jonathan, sinabi niya yung armor bearer niya, tara, punta tayo dun. Lusubin natin. Pag buong army kasi, halata eh. Tayong dalawa lang.
And sabi niya, baka sakaling kumilos yung Diyos in behalf of us. They are not sure. Kasi nga, if you are sure, hindi mo na kailangan ng faith eh. Pero, di ba, faith is being sure of things that we hope for. And it is the substance of the things that are unseen. But what I'm saying is, if alam mo na talaga, yung 100% alam mo na, hindi mo na kailangan ng faith kasi alam mo na eh. And doubt is really kakambal siya ng pananampalataya kasi if you're 100% sure, you don't need faith, right? So, ang pinakakalaban talaga ng faith ay takot. Ano yung mga fears mo? Takot ka sumunod sa Diyos kasi baka parusahan ka niya, baka pagalitan ka niya doon sa mga mali mong ginagawa, baka singiling ka niya sa lahat ng mali mong ginagawa. Well, correction and discipline is part of following Jesus. Pero, don't you think it's worth it? Like, so what? Kung disiplinahin ka, hindi ba ganun pag anak, dinidisiplina ka sa mga mali mong gawa? But afterwards, sagot ka na niya. Hindi mo na kailangan sagutin yung sarili mo. Hindi mo na kailangan mag-worry about your future kasi sagot ka na niya. I think if you would count the cost, there still be storms along the way. There will be oppositions from your loved ones, from your colleagues, from your friends. But I think it's worth it. And bakit kayo natatakot? Wala pa rin ba kayong faith? Lalo pa tuloy silang natakot. Lalo silang natakot sa sinabi ni Jesus. Kasi, di ba nakakatakot yung alon, yung malakas na hangin. Pero nung nagsalita si Jesus, sa sinaway niya yung alon at saka yung hangin, biglang tumigil. Ibang takot na to, boy. Yung kaninang takot na baka mamatay sila. Yung pangalawa, takot na may pakasamang pagkamangha. Sino tong taon to? Pati hangin at alon sumusunod sa kanya. And that's who Jesus is. He is the Lord over everything. And you know what funny is? Panginoon siya ng langit, ng hangin, ng alon, ng lupa, ng apoy, ng mga halaman, mga hayop, mga ibon, mga isda. He's the Lord over all. Pero sinet apart niya yung tao. Binigyan niya ng choice. Maliban sa inyo. You could choose whether you follow me or not. And para sa akin, that is a grace. That is a very beautiful thing. Because if I would be God, like I'm all powerful, lahat kaya kong gawin. Kukontrolin ko talaga. Monopolize ko pati mga tao. Pero siya, He gave us our free will and choices. Kaya may prayer. Kasi we could choose to trust God or trust ourselves. God bless.